Belinda Story. Matapos sa masakit na kabiguan sa pag-ibig, akala ng mayamang negosyanteng si Marco Chen habang buhay na magiging malamig ang kanyang puso. Sa kasal ni Natasha at Richard, bitbit ni Marco ang isang ngiti at pusong handa na magpaubaya, ngunit hindi niya akalaing sa mismong araw ng kasal ng kanyang kaibigan, matatagpuan niya ang babaeng gigising muli sa kanyang natutulog na damdamin. Si Belinda Diaz, isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Mayumi at may mga matang tila may sariling kwento. Lumuwas siya ng Maynila para lamang saksihan ang kasal ng kanyang matalik na kaibigang si Tasha. Sa gitna ng maraming okasyon, magkakabanggaan ang kanilang magkaibang mundo. Ibabalik ba ni Belinda ang tamis at sigla ng isang Marco Chen na kilala sa pagiging maalaga, palabiro at tapat magmahal? O tuluyan ang sasakupin ng takot ang kanilang mga puso? Sa mga sumusuporta po sa akin, sabay-sabay po kayong makinig sa aking munting kwento. Salamat. Panimula. Ang ingay ng lungsod ng Maynila ang agad na sumalubong kay Belinda pagkababa niya sa bus terminal sa Cubao. Bitbit ng isang luma, ngunit maayos na maleta at ang isang bayong na naglalaman ng mga pasalubong na kakanin at sariwang prutas. Di niya mapigilang mapahawak ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay pumuputlag sa halo-halong emosyon, kaba, pananabik at kaunting pagkalito sa bilis ng takbo ng mga sasakyan at kapal ng tao sa kanyang paligid. Si Belinda ay tubong Aurora, isang tahimik na probinsya kung saan ang tanging maririnig sa gabi ay ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang awit ng mga kuliglig. Ngunit ngayon narito siya sa gitna ng lungsod. Di niya maaaring palampasin ang araw na ito. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Tasha, ay ikakasal na sa lalaking pinakamamahal nito na si Richard. Para sa kanya, kahit gaano kalayo ang biyahe at kahit gaano kaliit ang kanyang budget, kailangan niyang masaksihan ang katuparan ng pangarap ng kaibigan. Belinda, Diyos ko, ang ganda-ganda mo pa rin. Isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Paglingon niya, nakita niyang pinsan ni Tasha na si Gina na siyang inutusang sumundo sa kanya. Gina, salamat sa pagsundo, nakangiting sagot niya habang inaayos ang kanyang simpleng floral dress. Pasensya ka na kung marami akong bitbit ha. Mga paboritong kakanin kasi to ni Tasha nung nasa probinsya pa siya. Gusto kong matikman din ang mapapangasawa niya. Naku, ikaw talaga. Napaka-maalalahanin mo pa rin. Ani Gina habang tinutulungan siyang ipasok ang maleta sa likod ng kotse. Tiyak maiiyak sa tuwa si Tasha kapag nakita ka. Kanina pa'y nagtatanong kung nakarating ka na. Habang bumabaybay sila sa kabaan ng EDSA patungo sa hotel kung saan gaganapin ang paghahanda, hindi niya maalis ang kanyang tingin sa mga nagtataasang gusali. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa mundong ito. Alam niyang mayaman ang pamilya ng mapapangasawa ni Tasha. Ang kasal ay gaganapin sa isang marangyang katedral. Bilang isang simpleng guro sa kanilang bayan, nakakaramdam siya ng matinding hiya. Paano kung di siya bumagay sa mga bisita? Paano kung mapahiya niya si Tasha? Huwag kang mag-alala, Belinda. Tila nabasa ni Gina ang kanyang iniisip. Ang kasal na ito ay para sa mga taong nagmamahal kay Tasha at isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Isuot mo lang ang gown na pinadala niya sa iyo at mag-enjoy ka. Tumango na lang siya sa kaibigan. Nang makarating sila sa suite ng hotel, sinalubong agad siya na isang mahigpit na yakap mula kay Tasha. Suot na nito ang kanyang napakagandang white wedding gown. Alam ko na hindi ka makakarating, Belinda. Hikbi ni Tasha habang pinapahira ng tissue ang gilid ng mga mata upang hindi masira ang makeup. Siyempre naman hindi ko pwedeng palampasin ang pinakamasayang araw ng buhay mo, sagot niya rito. Napakaganda mo, Tasha. Tiyak na lalong mai-inlove sa'yo si Richard. Mabilis lumipas sa mga oras, ang kaba ni Belinda, pansamantalang napawi dahil sa abala sa pagtulong sa maliliit na detalye sa silid. Nang dumating ang oras na kailangan niya ng magpalit, sinuot niya ang simpleng pastel pink gown na inihanda para sa kanya bilang isa sa mga espesyal na panauhin. Bagamat walang mamahaling alahas ang natural na ganda ni Belinda, ang kanyang makinis na balat, mahabang itim na buhok at ang kanyang mahiyain ngunit tapat ng ngiti ay sapat na para kuminang siya sa sarili niyang paraan. Dumating ang oras ng seremonya, ang katedral na puno ng mga bulaklak at mga taong matataas ang katayuan sa lipunan. Umupo siya sa bandang gitna. Pinanonood ang bawat hakbang ni Tasha patungo sa dambana kung saan naghihintay ang mapapangasawa nito.
Habang nagpapatuloy ang mesa, minsan niya nang nasa sa kabilang hanay ng mga upuan. Napansin hindi kalayuan sa unahan may isang lalaking nakaupo. Nakasuot to na isang napaka-eleganteng black suit. Chinito ito, may matangkad na pangangatawan at may napakagandang tindig. Ngunit ang nakakuha ng atensyon niya ay ang ekspresyon sa mukha nito. Nakangiti ito habang nakatingin sa altar, ngunit may bakas ng banayad na kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang uri ng kalungkutan na pilit itong tinatago sa likod na isang masayang ngiti ng pagpaparaya. Sino kaya siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang tunog ng mga kuliling at malalakas na palakpakan ang pumuno sa buong katedral nang sa wakas ihayag ng pari na mag-asawa na sina Richard at Tasha. Sa gitna na nagkakagulong mga bisita na nag-uunahang kumuha ng litrato, nanatiling nakatayo si Marco sa kanyang pwesto. Bagay talaga kayo, bulong niya sa sarili, sabay pa kawala na isang marahang buntong hininga na may kasamang ngiti. Tinalikuran niya na ang kanyang mga nakaraang kabiguan. Narito siya ngayon hindi bilang isang talunang manliligaw, kundi bilang isang tunay na kaibigan na nagdiriwang sa tagumpay ng pag-ibig ng iba. Habang naglalakad palabas sa mga tao, patungo sa mga nakaparadang sasakyan para sa reception, napansin muli ni Marco ang babaeng naka-pink na gown na nakita niya kanina sa loob ng simbahan. Litong-lito ito habang hawak ang isang maliit na kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng hotel. Tumingin ito sa kaliwa at sa kanan. Halatang hindi alam kung paano makakapunta sa venue dahil wala itong sariling sasakyan at tila naiwan na ng mga kasamahan. Hindi siya nag-atubili. Ang likas niyang pagiging maalaga at maginoo. Ang ugaling pinakita niya nung panahong nililigawan pa niya si Tasha ay agad na umiral. Inayos niya ang kanyang coat at dahan-dahan lumapit sa dalaga. "Excuse me, miss, mukhang nawawala ka yata." Malambing at may kaunting biro na bungad niya rito. Napabaligtad si Belinda sa gulat. Nang marehistro sa kanyang paningin ang mukha ng lalaki, lalo naging mabilis ang kabog ng kanyang puso. Ito ang gwapong chinito na nakatinginan niya kanina sa loob ng simbahan. Sa malapitan, mas lalo nakakaakit ang mga singkit nitong mga mata at ang bango ng mamahaling pabango nito na humahalo sa hangin. Hindi naman po, nauutal na sagot niya. Inahanap ko lang po kung saan pwedeng sumakay ng taxi papunta dito sa hotel na to. Mukhang nauna na kasi yung kotse ng pinsan ni Tasha eh. Marami kasi silang inaasikaso. Bahagyang natawa si Marco. Huwag mo nga akong ipo. Mukhang magkaedad lang naman tayo at saka malayo-layo pa tong reception kung magta-taxi ka. Baka matraffic ka pa. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Mag-isa lang naman ako sa kotse ko. Namilog ang mga mata ni Belinda. Naku, nakakahiya naman po. Nakakahiya naman sa'yo. Baka nakakaabala ako. Hindi ka abala. Kaibigan ka ni Tasha, di ba? Nakita kita sa preparation room kanina bago magsimula ang misa. Malawak ang iting sabi ni Marco habang nilahad ang kanyang kamay bilang pagpapakilala. "I'm Marco, Marco Chen. Isang kaibigan din ni Tasha." Inabot ni Belinda ang kamay nito. "Belinda Diaz, matalik na kaibigan ni Tasha mula sa Aurora?" "Aurora? Wow, kaya pala may dala kang preskong hangin dito sa Maynila." Birong muli ni Marco na nagpatawa sa mahiyain pa ring dalaga. "Halika na, Belinda. Safe kang bumiyahe kasamang isang Chen. Pinapangako ko." Maya-maya binuksan ni Marco ang pinto ng kanyang marangyang sports car para sa kanya. Nang maupo siya sa loob, lalong humanga si Marco sa pagiging simple nito. Walang makapal na kolorete sa mukha, walang naglalakihang alahas, ngunit ang bawat galaw puno ng sining at hinhin. Habang tinatahak nilang daan patungo sa reception, hindi niya hinayaan na maging ilang ang kapaligiran. Palabiro siya at madaming kwento, kabaliktaran ng mga nakasanayang mayayamang negosyante na madalas ay seryoso at suplado. Alam mo, Belinda, noong unang beses kong makita si Tasha sa probinsya, halos ganyan din ang reaksyon ko. Ang ganda ng aura ng mga tao doon. Talaga? Nakapunta ka na sa probinsya namin? Interesadong tanong ni Belinda na unti-unti nang nawawala ang takot. Oo naman. At doon ko natutunan ang pinaka masasarap na pagkain at pinaka magagandang ngiti ay hindi nabibili sa Maynila. Kaya huwag kang kabahan sa reception mamaya, ha? Maraming mayayaman doon, oo. Pero mas mayaman ka sa ganda, akong bahala sa'yo. Di kita iiwan mag-isa. Ang mga salitang yon ng binata ay tila isang mainit na yakap sa natatakot na puso ni Belinda.
Sa unang pagkakataon mula nang lumawas siya sa Maynila, naramdaman niya na may isang tao na handang maging kanlungan niya sa gitna ng banyagang lungsod. Nakarating sila sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang resepsyon. Ang buong paligid na papalamutian ng mga mamahaling kristal na chandelier, mga sariwang puting rosas at nambuhalang mga lamesa na nababalutan ng sedang tela. Agaw pansin din ang kasuotan ng mga bisita, mga kilalang negosyante, mambabatas at mga alta sosyedad na magagaan ang boses kung mag-usap. Sa pintuan pa lang ng ballroom, bahagya siyang napatigil. Ramdam niya ang lamig sa loob, ngunit mas ramdam niya ang biglaang pamimintog ng kaba sa kanyang puso. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang pilak na pitaka. Pakiramdam niya isa siyang ligaw na pusa na napadpad sa palasyo ng mga reyna at hari. Napansin din ni Marco ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Belinda. Sa halip magpatuloy sa paglakad, huminto rin ito. Lumingon si Marco sa kanya at sa halip na magsuplado o baliwalain ng sitwasyon, hinawakan niyang siko ng dalaga sa isang napaka-gentleman na paraan. Hindi bastos, kundi isang hawak na nagbibigay lakas. Hey, nakakahinga ka pa ba? Mukhang nakalimutan mo ng huminga. Bahagyang napangiti si Belinda sa biro nito, kahit na nandun pa rin ang takot. Ang dami palang tao, Marco, tsaka parang di ako bagay dito. Tingnan mo sila, ang yayaman. Ako, guro lang naman sa probinsya na nakasuot ng hiniram na gown. Tinitigan siya ni Marco ng diretso sa mga mata. Makinig ka sa akin, Belinda. Seryoso, ngunit nakangiting sabi ng binata. Ang yaman, nabibilang sa bangko. Pero ang tunay na ganda at magandang asal, likas yan at hindi nabibili. Sa buong silid na ito, ikaw ang may pinaka-preskong aura, kaya itaas mo yung noo mo dahil kaibigan ka ng kinakasal. At kasama mong isang Marco Chan, walang pwedeng mangmata sa'yo dito? Ang mga salitang yon, tila isang balsamo na nagpapawi sa lahat ng alinlangan ni Belinda. Tumango siya at huminga ng malalim. Salamat, Marco. Yan ang gusto ko. Halika na, humanap tayo ng lamesa natin. Aya ni Marco sa kanya. Dahil pareho silang malapit na kaibigan ni Tasha, magkaiba ang kanilang orihinal na upuan. Si Belinda nakatalaga sa lamesa ng mga kababata ni Tasha mula sa probinsya, habang si Marco nasa VIP table kasama ng mga business partners ng pamilya ni Richard. Ngunit nang makita ni Marco na medyo nahihiya pa rin si Belinda sa kanyang mga kasama na hindi rin pamilyar sa Maynila, gumawa ito ng paraan. Kinausap niya ang coordinator ng kasal na ilipat ang kanyang upuan sa tabi ng dalaga. Oh, bakit ka nandito? Hindi ba doon ka sa unahan? Mas masarap ang kwentuhan dito. Komendat si Marco habang inaayos ang kanyang kubyertos. Tsaka, nangako ko sa'yo sa kotse pa lang na hindi kita iiwan mag-isa, diba? Sa buong duration ng resepsyon, naging taga-alaga niya si Marco. Ito ang nag-aabot ng pagkain, nagpapaliwanag kung ano mga kakaibang putahe na inihahain ng mga Pranses na pangalan. At patuloy na nagpapatawa sa kanya upang hindi siya makaramdam ng ilang. Ito, tikman mo itong truffle pasta. Masarap to, pero probinsyana style pa rin ang panlasa ko. Mas gusto ko pa rin ang pansit bihon na may kalamansi, pag-amin ni Marco habang nilalagay ang pasta sa plato niya. Natawa siya ng mahina. Talaga ba? Akala ko ba mga katulad mong mayayaman, hindi kumakain ng pansit sa tabi-tabi? Nako, maling akala yan, Belinda. Nung nandun nga ako sa inyo noon para, alam mo na, bumisita, paborito ko yung mga kakanin doon. Kaya wag mo akong ituring na parang alien ha? Tao rin ako, nagugutom, at marunong ding magmahal. Banayad na sa ni Marco. Ang huling salita ay merong kasamang malalim na tingin na nagpapabilis muli sa tibok ng puso niya. Habang nagpapatuloy ang programa, dumating ang oras para sa tradisyonal na sayaw at ang pagbati ng mga malalapit na kaibigan. Nang tawagin ni Richard at Tasha ang pansin ng lahat upang magpasalamat, nagip ng mga mata ni Tasha ang kanyang dalawang kaibigan. Nagulat si Tasha, ngunit agad napalitan to na isang malawak at makahulugang ngiti na makita na magkatabi si Marco at Belinda na masayang nag-uusap. Nang magkaroon ng pagkakataon na lumapit ang bagong kasal sa mga lamesa upang magpa-picture, agad binalingan ni Tasha ang kaibigan. Belinda, ang ganda mo ngayon. Tili nito habang yumayakap sa kaibigan. Bago tumingin din kay Marco nang may panunukso sa mga mata.
At mukhang may napakahusay na bodyguard kaya yata ngayon Bahagyang namula si Belinda. Tasha, nakasalubong ko kasi siya sa labas ng simbahan. Wala akong masakyan kaya sinabay niya ako? Oo nga Tasha, at mukhang hindi ko napakakawala ng pagkakataon na alagaan ng kaibigan mo. Diretsahang sabi ni Marco habang nakatingin sa kanya. Matapos ang engranding reception, dahan-dahan, napayapa ang ingay sa loob ng ballroom at isa-isa nang nagpapaalam ang mga bisita. Ngunit para kina Marco at Belinda, tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng sasakyan ng binata habang binabaybay nila ang kahabaan ng kalsada. Maya-maya, binuksan ni Marco ang radyo sa isang mahinang tugtog ng lumang acoustic love song habang siya'y tahimik na nakatingin sa labas. Bagamat tapos na ang okasyon, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa tila mas lalo naging matindi. Gusto mo ba dumaan muna tayo sa isang tahimik na lugar? Masyado pang maaga para matulog at baka mabigla ka kung dumiretso ka agad sa ingay ng kubaw. Basag ni Marco sa katahimikan. Lumingon siya rito. Bahagyang nag-alinlangan ngunit nang makita ang tapat at maamong mukha ng binata, dahan-dahan siyang tumango. Sige, kung di naman ako nakakaabala sa'yo, Marco. Sabi ko naman, basta sa'yo walang abala. Sagot ni Marco, sabay kabig ng manibela patungo sa isang pampang kung saan tanaw ang malawak na dagat. Nang makarating sila, kaagad tinanggal ni Marco ang kanyang tuxedo jacket at walang pag-aalinlangan sinampay ito sa mga balikat ni Belinda nang mapansin niya na bahagyang nangangatog ang dalaga sa lamig ng hangin mula sa dagat. Marco, wag na. Baka madumihan yung coat mo. Mas mahalaga sa akin hindi ka sipunin kaysa pirasong tela na ito, Catherine. Pigil ni Marco sa kanya habang ang kanyang mga kamay ay nananatili ng ilang segundo sa balikat ng dalaga, dahilan upang magkatitigan sila ng malapitan. Ang mga mata ni Marco tila may magnet na humihigop sa kanyang buong pagkatao. Naupo sila sa unahang bahagi ng kotse na nakaharap sa dagat. Alam mo, Belinda, panimula nito habang nakatingin sa kawalan. Kanina sa simbahan, akala ko magiging mahirap para sa akin ang makitang ikakasal si Tasha. Gabi-gabi kong pinagdadasal noon na sana ako na lang ang lalaking maghihintay sa kanya sa altar. Nakinig ng mabuti si Belinda. Nakaramdam siya ng bahagyang kurot sa kanyang puso, hindi dahil sa selos kundi dahil sa matinding simpatya sa lalaking nasa tabi niya. Napakaswerte ni Tasha sa iyo, Marco. Bihirang lalaking magmahal ng ganyan katapat ngayon. Maya-maya, humarap si Marco sa kanya. Pero alam mo kung anong pinakamasayang bahagi ng araw na ito para sa akin? Ano? Usisa niya rito. Ang pinakamasayang bahagi ay nang lumingon ako sa kabilang hanay ng upuan sa simbahan at nakita kita. Diretsahang pahayag ni Marco. Alam mo, Belinda, nung nagtagpo ang mga mata natin, pakiramdam ko, biglang gumaan ang mundong matagal ko nang pinapasan. Napakapit siya na mahigpit sa jacket ng binata na suot niya ngayon. Ang kanyang buong katawan ay tila naparalisa sa tindi ng mga salitang binitawan ng binata. Marco, baka nagbibigla ka lang. Baka dahil lang to sa lungkot na nararamdaman mo para kay Tasha? Hindi ako nalulungkot para kay Tasha. Masaya ako para sa kanya. Mariing sabi nito habang hinahawakan ng magkabilang kamay upang iparamdam ang kanyang katapatan. At lalong hindi ako nabibigla. Kilala ko ang sarili ko, Belinda. Nung naniligaw ako kay Tasha, ginawa kong lahat dahil sigurado ako sa kanya. At ngayon, habang kausap kita, nararamdaman ko ang parehong kasiguruhan pero mas malalim at mas payapang paraan. Hindi kita nakikita bilang panakip butas. Nakikita kita bilang ikaw. Sa tindi ng titig ni Marco, naramdaman niya ang unti-unting pagkatunaw ng mga pader na itinayo niya sa kanyang puso. Bilang isang simpleng babae mula sa probinsya, lagi niyang iniisip na ang pag-ibig gawa-gawa lamang. Ngunit sa gabing ito naniniwala siya na maaari rin palang magkaroon ng sariling fairy tale ang isang katulad niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Marco, bulong niya rito. Huwag kang magsalita, Belinda. Hayaan mo lang akong patunayan sa'yo na seryoso ko. Sa kabilang banda, maagang binalot ng liwanag ang kalangitan ng Maynila. Ngunit para kay Belinda tila hindi siya nakatulog kahit isang minuto kagabi.
sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Ang maalagang mukha ni Marco, ang init ng mga palad nito, ang agad nagpapagising sa kanyang diwa. Ngayong hapon ang schedule ng kanyang biyahe pabalik sa Aurora. Habang inaayos niya ang kanyang simpleng floral na palda at tinatali ang kanyang buhok, naririnig niya ang sunod-sunod na busina ng isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng tinutuloy niyang maliit na apartment ng kanyang pinsan. Nang sumungaw siya sa bintana, lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso. Naroon si Marco. Nakasandal to sa kanyang makintab na sports car, suot ng isang simpleng puting polo shirt at isang shades. Nang makita siya nito, agad nitong tinanggal ang shades at binigyan siya ng isang napakalawak at napakagwapong ngiti. "Magandang umaga!" Masiglang bati ni Marco pagbaba pa lamang niya sa gate. "Handa ka na ba sa huling araw mo dito sa Maynila?" "Marco, bakit napaaga ka yata? Akala ko mamayang tanghalian pang usapan natin para sa hatid ko sa terminal." Nahihiyang tanong niya habang pinapakiramdaman ang sariling mga pisngi na tiyak na mumula na naman. "Hindi ko na hinintay pa ang tanghalian. Masyadong matagal ang bawat oras na hindi kita nakikita." Prangkang sagot ni Marco na may kasamang kindat na nagpabilis sa tibok ng puso niya. Lumapit ito, kinuha ang maliit na bayong na dala niya. "Gusto kong ipasyal ka bago bumalik sa probinsya. Hindi po pwedeng tanging alaala mo lang sa Maynila ay ang usok at ang traffic dito?" Ah, sige na nga. Saglit lang, magbibihis lang ako." Tumango lang ang binata sa kanya. Nang makapagbihis, kagad na siyang sumakay sa kotse at ang unang dinahilan ni Marco kay Belinda ay ang makasaysayang Intramuros. Habang naglalakad sila sa mga daan na gawa sa lumang bato, walang tigil si Marco sa pag-aasikaso. Ito mismo ang nagkukwento ng mga kasaysayan ng lugar na may kasamang mga hirit na nagpapatawa sa kanya. "Alam mo, Catherine, ang mga pader na ito ng Intramuros dumaan sa maraming digmaan at lindol pero nanatiling matatag." Seryosong sabi nito habang nakatayo sila sa tapat ng isang lumang bintana na may rehas na bakal. "Oo nga, napaka-patatag ng arkitektura noon." Sagsang-ayon naman niya habang hinahaplos ang lumang bato. Maya-maya ay humarap ang binata sa kanya. "Parang ang puso ko ngayon." Dumaan sa matinding kabiguan kay Tasha. "Akala ko gumuho na, pero nang dumating ka napagtanto ko na matatag pa rin pala to. Handa pa rin akong palang magmahal muli. At sa pagkakataong to masigurado dahil mas matibay na ang pundasyon." Mariin siyang napatitig sa binata. "Marco, natatakot ako. Isang simpleng guro lang ako sa malayo. Ikaw, marangyang buhay mo dito. Paano kung panandalian lang to?" Dahan-dahan, hinawakan ni Marco ang mukha niya. "Belinda, nung nanliligaw ako noon natutunan ko na ang distansya at katayuan sa buhay ay mga numero at salita lamang kung ang dalawang puso'y nagkakaintindihan. Hindi kita bibitawan. Hayaan mo kong patunayan sa'yo ng isang Marco Chan hindi napapagod bumiyahe. Kahit gaano kalayo ang Aurora, marating lang ang puso mo." Ang tapat na pahayag na yon ay sinundan ng isang mahabang sandali ng katahimikan kung saan ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Walang pag-aalinlangan niyang niyakap si Marco, isang yakap ng pagtitiwala, isang yakap na nagsasabing handa na rin siyang sumugal sa pag-ibig ng binatang Chinito. Matapos ang pamamasyal, dinala siya ni Marco sa isang sikat na restaurant na nakaharap sa ilog bago sila dumiretso sa terminal ng bus. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, ramdam nila ang matinding lungkot sa kanilang dalawa. Sa tapat ng bus na sasakyan niya, inabot ni Marco ang isang maliit na paper bag. "Pasalubong ko para sa'yo sa biyahe at pakibasa na rin ang card sa loob kapag nakasakay ka na." "Salamat, Marco, sa lahat. Sa pag-aalaga mo sa akin dito sa Maynila," aniya dito. "Simula pa lang ito, Catherine. Mag-iingat ka sa biyahe ha. Asahan mong tawag ko gabi-gabi." Nakangiting sabi nito bago marahang humagkan sa kanyang noo. Nang makaupo si Catherine sa loob ng bus at magsimulang umandar ang sasakyan, binuksan niya ang paper bag. May laman tong mga paborito niyang tsokolate at isang sulat kamay na card mula kay Marco. Kagad niya tong binasa. "Belinda, mag-iingat ka sa biyahe.
Ang Maynila naging maganda lamang dahil sa presensya mo. Hintayin mo ako dahil ang susunod nating pagkikita, isusulat ko naman sa tabing dagat ng Aurora. Marco. Nang makarating siya sa kanilang simpleng bahay kubo na pinaliligiran ng mga puno ng niyog, sinalubong siya ng siriwang hangin ng probinsya. Nasa pamilyar na siyang kapaligiran, ngunit may bahagi ng kanyang puso ang tila naiwan sa sementadong lungsod. Oh, Belinda, kamusta ang kasalita siya? Tanong ng kanyang ina habang naghahanda ng hapunan. Napakaganda siguro ng Maynila, no? Napakaganda po, Nay. Sagot niya na may kasamang malalim ng ngiti habang dahan-dahan hinahawakan ang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Di pa man siya nakakapagpalit ng suot nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero ang rumehistro sa screen. Hello, Marco? Sagot niya sa tawag at kagad siyang dumiretso sa veranda kung saan tanaw ang madilim ngunit payapang dalampasigan. Salamat sa Diyos, sumagot ka rin. Bungad ng bariton ng boses ni Marco sa kabilang linya. Kanina pa ako pabalik-balik sa sala, Belinda. Binibilang kong oras ng biyahe mo. Nakarating ka na bang ligtas? Kumain ka na ba? Hindi ka ba nahilo sa daan? Natawa siya ng mahina sa sunod-sunod na tanong ng binata. Nakarating ako ng ligtas, Marco. Kadarating ko lang, huwag kang mag-alala. Maayos ang biyahe ko dahil sa mga tsokolating binigay mo. Malambing na sagot niya. Mabuti naman kung ganun, bulong ni Marco. Alam mo ba, Belinda, pagkaalis ng boss mo kanina, pakiramdam ko, sumama sa iyo lahat ng kulay dito sa Maynila. Bumalik sa pagiging mausok at nakakapagod ang lungsod. Ang lungkot pala sa buhay kapag alam mong wala ka na rito. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pagsigaw sa kilig. Masyado ka namang mapagbiro, Marco. Ilang araw mo lang ako nakasama. Hindi ako nagbibiro, Belinda. Seryosong sagot nito. Sa negosyo, mabilis kong nakukuha ang mga kalkulasyon. Pero sa pag-ibig, ngayon ko lang naramdaman ang ganito kabilis na pangungulila. Iba ang hatid mong kapayapaan sa akin. Nung kasama kita sa Intramuros, nakalimutan ko lahat ng stress sa kumpanya at ngayon, kahit boses mo lang naririnig ko, gusto ko nang sumakay ulit sa kotse ko at magmaneho papunta dyan. Wag lang ka, baka mapahama ka pa sa daan. Saway niya rito bagaman punong-puno ng tamis ang kanyang puso. Magtrabaho ka muna ng mabuti dyan sa Maynila. Gagawin ko yan. Magpapakitang gilas ako para kapag hinarap ko ng mga magulang mo, sasabihin na lang karapat dapat ay isang tsinito para sa prinsesa ng Aurora. Pangako ni Marco na may kasamang tawa. Ang gabing yun na naging hudyat ng kanilang bagong nakasanayan. Sa bawat araw na lumilipas ang long-distance relationship ni na Marco at Belinda ay hindi naging hadlang, kundi naging tulay upang mas lalo nilang makilalang isa't isa. Si Belinda abala sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ngunit sa tuwing sasapit ang alas 7 ng gabi, alam niya na kahandaan ang tawag ni Marco. Ikukwento ng binata ang kanyang mga board meeting. Ang mga bago nitong proyekto at ang mga simpleng bagay tulad ng kung anong kinain nito sa tanghalian. Habang siya naman nagbabahagi ng tungkol sa kanyang mga pakukulit na estudyante, kung gaano kaganda ang sunset sa tabing dagat at ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Ngunit habang tumatagal ang pangungulila ni Marco, unti-unting umaabot sa sukdulan. Isang gabi habang nag-uusap sila, napansin ni Catherine na medyo matipid sa pagsagot ang binata. May problema ba, Marco? Napagod ka ba sa opisina ngayon? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ako napagod sa trabaho, Belinda. Sagot nito. Napapagod na akong marinig lang ang boses mo. Gusto kitang makita. Gusto kong hawakan ang mga kamay mo habang naglalakad sa tabing dagat. Hindi sapat ang cellphone, Belinda. Kailangan kita. Pero Marco, malayo ang Aurora. Walang malayo sa lalaking seryosong magmahal. Puto nito sa kanya. Matulog ka na ng maaga, Belinda. Panalangin mo na sana maging maganda ang gising mo bukas. Nagtaka siya ngunit sumunod siya sa pakiusap ng binata. Ang di niya alam habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Si Marco kasalukuyan na nag-aayos ng kanyang mga gamit, sinasakay ang ilang kahon ng pasalubong sa kanyang sasakyan at handa ng tahake ng madilim at palikulikong daan patungong Aurora.
Alas 5 pa lamang ng umaga gising na si Belinda. Sanay siya sa ganong oras dahil kailangan niyang maghanda ng almusal bago pumasok sa paaralan para magturo. Habang nagpapakulo siya ng tubig para sa kape, nakarinig siya ng kakaibang ingay sa labas ng kanilang bakuran. Tunog ng isang kotse na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kawayang gate. Nagtaka siya bigla. Bihira ang may kotse sa kanilang baryo, lalo na sa oras na yon kung kailan tapit-tapot pa lang ang gising ng iba at tayong mga mangingisda pa lang ang nasa labas. Kinuha niya ang kanyang tuwalya at pinatong sa kanyang balikat at dahan-dahan lumabas ng pinto. Kaagad nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita ang makintab at mamahaling sports car na sumundo sa kanya sa Maynila ay nakaparada ngayon sa gilid ng maputik na daan ng kanilang probinsya. At sa tabi nito nakasandal ang isang binatang tsinito, halatang puyat, may kaunting gulong buhok, ngunit may napakalawak ng ngiti sa mga labi. Surprise! Masiglang bati ng binata. Marco, anong ginagawa mo rito? Halos mapasigaw siya sa gulat habang patakbong lumapit sa gate at binuksan to. Akala ko ba nasa Maynila ka? Paano ka nakarating dito? Nagmaneho ko kagabi pagkatapos ng tawag natin. Simpleng sagot ni Marco habang tinatanggal ang kanyang salamin. Lumapit siya kay Belinda at walang arte, hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko na kayang boses mo lang ang naririnig ko. Miss na kita, Belinda. Gabi ka nagbiyahe? Ang delikado ng daan papunta rito ha. Maraming paliko-liko at madilim. Pagalit ngunit bakas ang pag-aalala sa boses niya. Natawa ng mahina si Marco. Huwag ka nang magalit, please. Safe naman akong nakarating at saka sulit naman ang pagod ko dahil nakita ko na ulit ang pinakamagandang mukha sa Aurora. Hindi niya mapigilang mapangiti sa kabila ng kanyang pag-aalala. Sa mga teleserye, palaging ang mga mayayamang lalaki ay suplado at kailangan sundin. Ngunit si Marco kabaliktaran. Walang arte sa katawan, handang mapuyat at handang magbiyahe ng malayo para lang sa kanya. Sino yan, Belinda? Isang boses na matandang lalaki ang narinig mula sa likuran. Ang tatay niya, si Mang Elias, na may hawak pang bolo na gagamitin sana sa pagpunta sa bukid. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Tay, si Marco po, kaibigan po ni Tasha na taga Maynila. Agad na naging formal si Marco. Inayos ang kanyang t-shirt, lumapit kay Mang Elias at dahan-dahan kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Magandang umaga po, Chief. Tatay. Ako po si Marco Chen. Pasensya na po kung nabulabog ko kayo ng maaga. Magalang at simpleng pakilala ni Marco. Napatitig si Mang Elias sa kanya bago tumingin sa mamahaling kotse sa labas. Chen, mukhang malaking tao ka sa Maynila, iho. Anong sadya mo rito sa probinsya namin ng ganitong oras? Tumingin muna si Marco kay Belinda bago sumagot ng diretsyo sa kanyang ama. Nandito po ako para bisitahin si Belinda, tay. At kung papayagan niyo po ako, gusto ko po sanang formal na maligaw sa kanya. Napanganga siya sa lakas ng loob ng binata, habang si Mang Elias naman dahan-dahang binaba ang hawak na bolo at seryosong tumingin kay Marco. Mandiligaw? Ang isang taga Maynila na may magarang kotse, magtiyagang nagpunta rito sa harap ng lugar namin para sa isang simpleng guro? Tanong muli ng matanda, tila sinusubok ang katapatan ng binata. Tay, hindi po yaman ang dala ko dito, kundi malinis na intensyon ko ho para sa anak ninyo. Kahit dito po ako matulog sa papag o tumulog sa inyo sa bukid, gagawin ko ho. Mapatunayan ko lang na seryoso ko kay Belinda. Bahagyang namamyos ang mukha ni Mang Elias bago to tumingin sa loob ng bahay. Karing, maganda ka ng dagdag na plato para sa almusal. May bisita tayo mula sa Maynila. Halika muna sa loob, iho. Magkape tayo. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan. Nang makapasok ang tatay niya, napahawak si Belinda sa dibdib sa sobrang kaba. Pero agad siyang hinarap ni Marco nang may malawak ng ngiti. Oh, nakapasa ba ako sa unang round? Biro ng binata. Sira ka talaga, Marco. Kinabahan ako. Palo niya sa braso nito. Ganyan talaga kapag seryosong isang tsen. Gagawin ng lahat.
Sagot nito bago dahan-dahang sumunod sa loob ng bahay kubo, handang harapin ang anumang pagsubok para sa pag-ibig ng kanyang bagong simula. Hindi akalain ni Marco ang magising sa tilaok ng mga manok at ang amoy ng sinusunog na tuyong dahon sa bakuran. Sa Maynila ang kanyang umaga, nagsisimula sa isang marangyang kondo, aircon at mamahaling kape. Ngunit ngayon nakaupo siya sa maliit na bangkito sa kusina ni na Belinda. Masayang humihigop ng kapeng barako mula sa basong dekahon at nakikinig sa mga kwento ni Aling Karing. Nako iho, baka hindi ka sanay sa mga ganitong pagkain. Tuyong isda, sinangag at kamatis na ang almusal namin. Nahihiyang sabi ng ginang habang nilalagay ang plato sa lamesang kawayan. Nako, Aling Karing, paborito ko po ito. Basig lang sagot niya at agad kumuha ng kutsara at tinidor. Ngunit nang makita niyang nagkakamay si Mang Elias, agad din niyang binaba ang kubiratos. Nagugas siya ng kamay at nakiuso sa pagkakamay. Mas masarap po pala kapag ganito. Parang mas lasang-lasa yung pagmamahal sa pagkain. Napangiti si Belinda na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang mga gamit para sa pagpasok sa paaralan. Lalo siyang humanga kay Marco. Walang-wala sa itsura nito ang pagiging anak mayaman na maarte. Sobrang natural sa kanyang pakikisama, palaging nakangiti at talagang gustong magustuhan ng mga magulang niya. Matapos ang almusal, tumayo si Mang Elias, kinuha ang kanyang sombrero. Iho, pupunta ako sa sagingan sa may burol. Kung gusto mo talagang patunayan yung sinasabi mo, sumama ka sa akin. Tay, wag na po. Baka mapagod si Marco, puyat yan sa biyahe. Pagtatanggol niya. Ngunit mabilis na tumayo si Marco at nagunat ng katawan. Ay hindi, Belinda. Ayos lang ako, kayang-kaya ko to. Tay, sige po, sasama ako. Ano pa ba ang magagawa natin? Magbubuhat lang naman ang ilang piling ng saging. Seryosong sagot ng matanda. Bago umalis, lumapit muna si Marco kay Belinda na nooy nakatayo na sa may pinto. Huwag kang mag-alala sa akin ha. Pumasok ka na sa school. Galingan mong magturo sa mga bata. Pagbalik mo, may pasalubong kang saging. May pasalubong ka pang tapat na puso. Bulong ni Marco na may kasamang malaking kindat. Sira ka talaga, Marco. Mag-iingat ka doon ha. Pulang-pula ang mga pisnging, sabi niya rito. Ang buong maghapon ni Marco naging isang malaking pelikula para sa mga kapitbahay niya. Ang gwapong tsunito na may sports car ay nakita nilang naglalakad sa putikan. Nakasuot ng lumang t-shirt ni Mang Elias at may dalang bolo sa bukid. Di talaga nagbibiro si Mang Elias. Pinagbuhat siya nito ng mabibigat na saging sa ilalim ng sikat ng araw. Pawis na pawis siya, namumula ang kanyang maputing balat at ramdam niya ang sakit ng kanyang mga binti at braso na hindi sanay sa mabigat na trabaho. Ilang beses din siyang nadula sa putikan na nagpatawa kay Mang Elias, ngunit sa halip na sumuko o magreklamo, tumatawa lang din siya. Sa bawat pagod, naalala niya ang mukha ni Belinda. Ngayon alam niyang kay Belinda niya gustong lumaban at hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. O iho, ayaw mo na? Pwede ka namang bumalik na sa Maynila kung nahihirapan ka. Subok muli ni Mang Elias habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga. Uminom muna siya ng tubig mula maliit na jug at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang braso. Tay, hindi po ako susuko. Mas mahirap po yung buhay ko sa Maynila nung duguan ang puso ko dahil sa maling tao. Itong pagod sa bukid may halaga to kasi para kay Belinda. Napatitig ang matanda kay Marco. Nakita niya ang katapatan sa mga singkit na mata ng binata. Walang halong biro, purong katapangan at pagmamahal lang. Dahan-dahan tinapik ni Mang Elias ang balikat ni Marco. May bubuga ka rin pala, iho. Sige, tara na at baka naganda na ng merienda ang tita mo. Nang mag-alas 4 ng hapon, pauwi na si Belinda galing sa paaralan. Habang naglalakad siya sa kalsada, sinulubong siya ng mga kalalong bata sa baryo. Ma'am Belinda, yung manliligaw niyo po galing Maynila, nandun sa puso, nag-iigib ng tubig. Sigaw ng isang bata. Ha? Napatakbo siya patungo sa likod ng kanilang bahay. Doon, nakita niya si Marco na nakasando na lang, basang-basa ng pawis at ng tubig, habang buong lakas na nagpoposo para punuin ang malaking drum nila.
Ang kanyang ina naman nakangiting pinapanood ng binata habang nag-aabot ng tuwalya. Marco, tawag niya rito. Lumingon ang binata at sa kabila ng dumi sa muka at pagod sa kanyang katawan, ang ngiti nito ay nanatiling pinakagwapo sa kanyang paningin. O Belinda, nakauwi ka na pala. Masiyang sabi ng binata habang lumalapit sa kanya. Eto, pinuno ko na yung drum ninyo para hindi na mahirapan si Aling Karing na magsasaing mamaya. Sabi ng tatay mo, pwede na raw akong maligo sa'yo ng opisyal. Di niya na napigilan ang kanyang emosyon. Sa harap ng kanyang ina, lumapit siya kay Marco at ginamit ang kanyang sariling panyo para punasan ng pawis sa mukha nito. Salamat Marco, sobra-sobra tang ginagawa mo, bulong niya rito. Wala to, Belinda. Sabi ko naman sa'yo, nung una kitang makita sa kasal ni Natasha, alam ko na agad, ikaw ang dulo ng biyahe ko, kaya kahit anong hirap gagawin ko. Sa kabilang banda, ang pananatili ni Marco sa Aurora ay mabilis na naging usap-usapan sa buong baryo. Paano ba namang hindi? Ang isang gwapong tsunito na may magarang kotse ay nakikitang nakikisalamuha sa mga ordinaryong tao nang walang kaarte-arte. Ngunit hindi lahat ay masaya sa presensya ng binata mula sa Maynila. Biyernes ng hapon, habang nag-aayos si Belinda ng mga libro sa kanyang silid-aralan, narinig niya ang mabibigat na hakbang sa may pintuan. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Gardo, isang mayamang may-ari ng koprahan sa kanilang bayan at matagal nang nandiligaw sa kanya. Si Gardo ay kilalang mayabang at sanay na nakukuha lahat ng gusto dahil sa pera ng kanyang pamilya. Dito sa probinsya, Belinda, seryosong bungad ng lalaki habang nakapamulsa at nakasandal sa hamba ng pinto. Balita ko may pinapatuloy kayong taga Maynila sa bahay ninyo ha. Yung chinito na akala mo kung sinong sikat dahil lang may sports car? Kagad niyang binitawan ng hawak na tsok at hinarap ang lalaki. Gardo, bisita siya ng pamilya namin. At formal siyang nagpaalam kay tatay na manliligaw sa akin. Kaya kung maaari, huwag mong pagsasalitaan na masama si Marco. Manliligaw? Natawa ng mapakla ang lalaki. Belinda, mag-isip ka nga. Taga Maynila yan, mayaman. Anong gagawin ng tulad niyan sa isang simpleng guro na katulad mo? Baka ginagawa ka lang ng lalaki ng pampalipas oras habang nandito siya. Kapag nabagot yan, iiwan ka rin yan at babalik sa marangyang buhay niya roon. Ang mga salita ni Gardo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kahit alam niyang mabuti si Marco, hindi niya maikakaila na may bahagi ng kanyang puso ang natatakot pa rin. Paano nga kung pansamantala lamang lahat ng ito? Paano kung kapag natapos ang bakasyon ni Marco ay ma-realize nito na masyadong magkaiba ang kanilang mundo? Nang hapon yon, dumaan si Marco sa paaralan para sunduin si Belinda gamit ang kanyang kotse. Subalit, sa buong biyahe pabalik sa bahay, napansin niyang tahimik ang dalaga at malalim ang iniisip. Hey, may problema ba? Malambing na tanong nito habang nakatingin sa kalsada. Galitan ka ba ng principal ninyo? O sadyang namimiss mo na ako agad kahit na magkatabi naman tayo? Pilit siyang ngumiti pero hindi nakaligtas kay Marco ang lungkot sa mga mata niya. Pagkarating nila sa tapat ng gate, sa halip na bumaba agad, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Belinda, kilala kita. May dumi ba sa mukha ko o may nagawa ba akong mali? Huminga muna siya ng malalim at tumingin sa labas. Marco, may dumaan kasi sa school kanina, si Gardo. Matagal na siyang nandiligaw sa akin dito. Napatigil si Marco ngunit nanatiling kalmado. O, anong sabi niya? Sabi niya baka raw panandalian lang to. Baka raw nabibigla ka lang kasi galing ka sa breakup kay Tasha at kapag bumalik ka na sa Maynila, may isip mo na hindi naman talaga ako bagay sa mundo. Diretsahang pag-amin niya habang may munting luha na pumatak sa kanyang mga mata. Natatakot ako kasi nahuhulog na ako sa'yo. Pero natatakot ako na baka magising na lang ako isang araw na iniwan mo na ako.
Nang marinig yon ni Marco, nakaramdam siya ng matinding kirot. Hindi dahil nagalit siya, kundi dahil nasasaktan siya na makikitang nagdududang babaeng pinahahalagahan niya ngayon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ni Belinda at hinarap ito ng buong katapatan. Belinda, makinig ka sa akin. Nung nasa kasal tayo ni Natasha, tapos na ako roon. Masaya ako para sa kanila at itong pagpunta ko dito sa Aurora, hindi ito laro. Nakita mo naman, nagbubuhat ako ng saging, nag-iigib ako ng tubig. Ginagawa ko lahat ng di ko ginagawa sa Maynila dahil gusto kong patunayan sa pamilya mo na seryoso ko sa'yo. Hindi kita panakiputas, Belinda. At mas lalong hindi kita iiwan. Ang Maynila, trabaho ko lamang yon. Pero ikaw ang buhay na gusto kong uwian gabi-gabi. Huwag na lang makikinig sa sinasabi ng iba. Bago pa man makasagot si Belinda, may kumatok ng malakas sa bintana ng kotse. Paglingon nila, naroon si Gardo, kasamang dalawa nitong tauhan na mukhang naghahanap ng gulo. Binaba ni Marco ang salamin nang may kalmadong mukha. May kailangan ka, pre? Ikaw, Chinito, lumabas ka dyan, hamon ni Gardo. Huwag mong lolokohin si Belinda dito sa lugar namin. Kung talagang lalaki ka, harapin mo ko. Kagad niyang pinigilan ang braso ng binata. Marco, wag, hayaan mo na siya. Pero ngumiti lang si Marco sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Hinarap niya ang lalaki ng walang takot, ngunit walang bakas ng pagiging mayabang. Gardo, tama? Panimula niya ng may mahinahong boses. Naiintindihan ko na gusto mo si Belinda, pero formal akong nagpaalam sa mga magulang niya. Kung gusto mo siyang bawiin, daanin natin sa maayos na paraan. Pero kung gagamitan mo ko ng sindak o pananakot, nagkakamali ka. Hindi ko uurungan ng kahit sino basta't para kay Belinda. Bago pa man makasagot ang lalaki, lumabas na rin si Mang Elias mula sa bakuran. Dalang muli ang kanyang bolo. Gardo, anong ginagawa mo sa bakuran ko? Sigaw ng matanda. Umuwi ka sa inyo. Kung ayaw mo na matikman itong bolo ko. Si Marco'y bisita ko at may respeto siya sa pamilya namin. Hindi katulad mong walang modo. Dahil sa takot kay Mang Elias at sa matitigas na paninindigan ni Marco ay walang nagawa si Gardo kundi ang umalis kasama ang kanyang mga tauhan habang nagdadabog. Sa kabilang banda, nang dapit hapon, habang nakaupo sila ng binata sa beranda, mas lalong naging panatag ang loob niya. Tumingin siya kay Marco, kasalukuyang iniinom ang kape nito. Salamat kanina, ha? Akala ko mag-aaway kayo. Lumingon si Marco at ngumiti nang nakakahumaling. Sabi ko naman sa'yo basta sa'yo handa akong lumaban. Sa unang pagkakataon, sumandal siya sa balikat nito. Nararamdaman ang kaligtasan at ang init sa piling ng binatang nagbabago sa kanyang buong buhay. Matapos ang nangyaring komprontasyon kay Gardo, mas lalo naging tahimik at payapa ang mga sumunod na araw sa Aurora. Pero para kay Marco, alam niyang hindi sapat na naitaboy niya ang karibal. Gusto niyang bigyan si Belinda ng kasiguraduhan na buong buo ang kanyang puso para dito. Isang linggo na rin siyang nanatili sa probinsya at alam niya, kailangan na rin niyang bumalik pansamantala sa Maynila para sa kanyang kumpanya. Kaya naman bago siya umalis, nagpasya siyang gumawa ng isang simpleng sorpresa. Sabado ng gabi, humingi siya ng tulong kina Mang Elias at Aling Karing. Dahil nakuha niya na ang loob ng mga ito, tuwang-tuwa na tumulog ang mga asawa. Inayos niyang likod bahay ni Belinda na nakaharap sa isang maliit na sagingan at tanaw ang kalupaan. Kumuha siya ng ilang banig, naglatag ng mga unan at nagsabit ng mga simpleng bumbilya o Christmas lights na hiniram pa niya sa kapitbahay. Nagluto rin siya ng paborito nilang pansit gamit ang tulong ng ina ng dalaga. 7:00 ng gabi nang tawagin ni Aling Karing si Belinda na kasalukuyang nag-aayos ng mga test paper sa kanyang silid. Belinda, anak, pumunta ka muna sa likod bahay. May pinapakuha lamang ang tatay mo. Utos ng ginang na may nakatagong ngiti sa labi. Opo, ina. Sandali lamang po.
Nang matapos ang ginagawa, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likuran. Nang buksan niya ang pintong kahoy, napatigil siya sa paghakbang. Ang madilim na likod bahay ay napuno ng dilaw at dapi-tapong liwanag mula sa mga maliliit na ilaw. Sa gitna ng banig, nakaupo si Marco na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts na may hawak na gitara. Marco, anong meron dito? Gulat at nakangiting tanong niya habang lumalapit. Binaba ni Marco ang gitara at tumayo para salubungin siya. Inabot nito ang kamay niya at pinaupo siya sa tabi ng mga unan. Gusto lang kitang i-date. Yung tayong dalawa lang, walang ibang tao, walang gulo. Tsaka gusto ko magpasalamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Nahihiya siyang umupo habang ramdam ang labis na kilig. Sira ka talaga. Kala ko kung ano na. Nag-abala ka pa ha? Hindi ito abala, Belinda. Seryosong sagot ni Marco habang sinasalin ang pansit sa plato niya. Gusto ko sing sulitin ang gabi na to kasi bukas ng hapon, kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Marami na kasing papeles na kailangan pirmahan sa opisina eh. Biglang nawala ang kanyang ngiti sa narinig at nakaramdam ng lungkot. Bagaman alam niyang darating ang araw na to. Babalik ka na pala. Ang bilis ng mga araw, no? Lumingon si Marco sa kanya at tinawakan ang mukha niya. Bakit biglang lumungkot ang prinsesa ko? Babalik ako sa Maynila para magtrabaho, pero hindi ibig sabihin iiwan kita. Babalik at babalik ako rito para sa'yo. Yumuko siya at habang hawak ang mga daliri. Alam ko naman, Marco, kaya lang mamimiss kasi kita eh. Sanay na akong nandito ka, nag-iigib, tumutulong kay tatay. Natawa ng mahina si Marco. Nako, mamimiss mo lang palang taga-igib mo eh. Pero agad ding seryosong tumitig ang binata sa mga mata niya. Kinuha niyang dalawang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Belinda, bago ko sumakay sa kotse ko bukas, gusto ko umalis dito nang may panghahawakan ako. Nung una kitang makita, sa kasal ni Natasha at Richard, akala ko coincidence lang lahat. Pero habang tumatagal at kasama kita, nakikita ko ang kabaitan mo, ang pagiging simple mo at narealize ko na ikaw na talagang hinahanap ko. Huminga ng malalim ang binata. Mahal kita, Belinda. Hindi bilang panakiputas at hindi dahil malungkot ako noon. Mahal kita dahil ikaw si Belinda Diaz na nagpatibok ulit sa puso ko. Kaya ngayon, tatanungin kita. Pwede na ba akong maging opisyal mong kasintahan? Napatitig si Belinda kay Marco at nakita niya ang katapatan sa mukha ng binata. Wala nang dahilan para magduda pa siya. Oo, Marco, bulong niya na may kasamang malawak ng ngiti at mga matang nangingilid ang luha sa tuwa. Namilog ang mga mata ni Marco, tila hindi narinig ng maayos ang sinabi ng dalaga. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Sabi ko, oo, sinasagot na kita. Malakas at natatawang sabi niya. Sa sobrang tuwa, bigla siyang niyakap ng binata. Binuhat ng bahagya at pinalo-palo ang hangin gamit ang kanyang paa. Yes, sa wakas, kami na ang pinakamagandang guro sa Aurora. Marco, ibaba mo ko. Baka marinig tayo ni tatay sa loob. Saway ni Catherine na tumatawa rin. Binaba siya ni Marco ngunit nanatiling nakahawak sa kanyang bewang. Tinitigan niya si Belinda ng may labis na pagmamahal bago marahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Salamat, Belinda. Pinapangako ko sa iyo, hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo ngayong gabi. Aalagaan kita habang buhay. Sa ilalim ng maliit na ilaw sa likod bahay, opisyal na silang magkasintahan. Isang matamis na tagumpay para sa chinitong natutong magpaubaya at ngayon nakahanap na ng kanyang sariling tadhana. Dumating ang hapon ng linggo kung kailan kailangan nang bumalik ng binata sa Maynila. Puno ng bilin si Marco bago sumakay sa kanyang kotse. Mahigpit niyang niyakap si Belinda at nangakong tatawag agad pagkarating sa kumpanya. Huwag mong kakalimutan na kumain sa tamang oras, ha? At saka, kung kulitin ka man ulit ng gardo na yan, i-block mo agad o kaya isumbong mo kay tatay. Paalala nito habang inahawakan ng kanyang pisngi. Oo, alam ko.
Mag-iingat ka sa pagmamaneho, huwag kang magmamadali. Nakangiti ang sagot niya, pagkaman may kaunting lungkot na naman sa kanyang mga mata. Naging maayos ang pagbabalik ni Marco sa lungsod. Subalit may pagsubok silang kailangan lampasan at ang unang-uno sa kanilang relasyon ay nanggaling mismo sa pamilya ni Marco. Isang gabi, habang nasa loob ng kanyang marangyang opisina ang binata, naisipan niyang tawagan ng kasintahan sa pamamagitan ng video call. Gustong-gusto niya tong makita pagkatapos sa isang napakahabang board meeting. Katatapos lang din ang klase ni Belinda kaya nasa kanyang silid na ito. Hi Belinda, sobrang pagod ko sa opisina ngayon pero nakita ko lang yung mukha mo. Parang uminom na ako ng 3 energy drink. Bungad ni Marco na may malawak ng ngiti. Natawa siya sa kabilang linya. Bolero ka talaga. Oh, nakakain mo na bang hapunan mo? Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng binata. Pumasok ang kanyang ina, si Madam Helen Chen. Isang purong incheck na kilala sa pagiging istrikto at tradisyonal pagdating sa negosyo at pamilya. Marco, nandito ang mga dokumento na kailangan mong pirmahan para sa bagong proyekto natin sa Taiwan. Seryosong sabi ng ginang habang naglalakad papalapit sa lamesa. Dahil hindi nakasara ang video call, naririnig at nakikita ni Belinda ang marangyang anyo ng ina ni Marco. Bigla siyang kinabahan. Ma, sandali lang, may kausap lang ako. Magalang nasabi ni Marco, sabay pakita ng screen ng cellphone sa kanyang ina. Ma, si Belinda po, kasintahan ko. Taga-Aurora po siya, isang guro. Bahagyang itinaas ng kumpas ng matanda ang kanyang salamin at malamig na tinitigan ng screen. Nakita niya si Belinda na nasa isang simpleng kwarto na may dingding na kawayan at nakasuot ng ordinaryong t-shirt. Walang emosyon ang mukha ng matanda, isang reaksyon na nagpalamig sa buong katawan ni Belinda sa kabilang linya. Guro sa probinsya? Marco, alam mo naman ang patakaran ng pamilya natin. Inaasahan ko nang pipiliin mong makasama sa buhay ay ang taong makakatulong sa pagpapalago ng mga kumpanya natin sa Maynila at ibang bansa. Isang babaeng may pangalan sa lipunan? Ma, hindi po sa katayuan ng buhay nasusukat ang pag-ibig. Mabilis at seryosong sagot ng binata. Mabuting tao si Belinda at siyang dahilan kung bakit ako masaya ngayon. Mas masaya kaysa nung mga nakarang taon. Huminga na malalim si Madam Helen at kinuha mga papeles. Pag-usapan natin to sa bahay, Marco. Hindi angkop na pag-usapan ng mga seryosong bagay na tulad nito sa harap ng isang screen. Tumingin muli ang matanda sa telepono at bahagyang tumango. Good night, Miss Diaz. At tuluyan na tong lumabas ng silid. Nang maiwan silang dalawa sa tawag, nakita ni Marco na nakayuko ang dalaga, tahimik na pinapahid ang luha. Belinda, hey, huwag kang umiyak, please. Huwag mong isipin ang sinabi ni Mama. Ako ang pumilit sa'yo at hindi siya. Marco, natatakot ako. Tama naman ang ina mo eh. Isang simpleng guro lang ako dito sa malayo. Wala akong may bibigay na yaman o tulong sa mga negosyo ninyo. Baka nga pabigat lang ako sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Mariing putol niya rito. Hindi ko kailangan ng mayamang asawa. Mayaman na ako, Belinda. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan na ikaw lang nakapagbibigay sa akin. Tumingin si Belinda sa mga singkit ni Marco na mata sa screen. Nakita niya ang parehong katapangan. Nung harapin ito si Gardo, walang pagbabago. Seryoso pa rin to sa kanya. Pinapangako ko sa iyo, Belinda. Kakusapin ko si Mama ng maayos. Papaunawa ko sa kanya kung gaano ka kahalaga sa akin. Dagdag pa nito na may kasamang tapat ng ngiti. Kaya wag kang susuko ha. Kapit lang tayo. Dahan-dahan siyang tumango. Pinanasan ng kanyang mga luha at pilit ng ngumiti para sa lalaking handa siyang ipaglaban. Gaya ng kanyang pinangako kay Belinda, di pinatagal ni Marco ang gabi nang di nare-resolba ang isyu ng kanyang ina. Pagka-uwi niya sa kanilang mansyon, nadatnan niya ang ginang, nagpapahinga sa malawak na sala habang umiinom ng tsaa. Huminga siya ng malalim. Bago lumapit, alam niya mahirap baguhin ang nakasanayang kultura ng kanyang ina. Ngunit alam din niya, kung di niya ipaglalaban sa Belinda ngayon, baka tuluyan tong lumayo sa kanya dahil sa hiya at takot. Ma, kailangan natin mag-usap tungkol kay Belinda.
Direktang panimula niya habang umuupo sa tapat ng kanyang ina. Binaba ni Madam Helen ang tasa, tumingin sa anak ng may seryosong mukha. Marco, kung ang layunin ng pag-uusap na ito ay para kumbinsihin akong tanggapin ang babaeng yon, nag-aaksaya ka lamang ng oras. Maraming pamilyang incheck na may malalaking kumpanya ang may mga anak na babaeng babagay sa'yo. Bakit doon ka pa sa probinsya naganap? Dahil sa kanya ko lang naramdaman ang totoong saya, ma. Matatag niyang sagot. Noong mga nakarang taon, ginawa ko naman lahat ng gusto niyo, di ba? Nagtrabaho ko ng husto, pinalago kong kumpanya natin, pero ma, pagod na pagod ako gabi-gabi. Nang pumunta ako sa Aurora, doon ko nalaman na madaling mamuhay ng simple basta't kasama mong taong mahal mo. Si Belinda, hindi niya alam kung gaano kalaki ang pera ko sa bangko nung tanggapin niya ako. Minahal niya ako bilang ako. Si Marco lang, hindi si Marco siya na CEO. Napatigil si Madam Helen. Sanay siya sa sinusunod ng kanyang anak, ngunit nakikita niya ngayon sa mata ni Marco ang determinasyon na hindi niya kailanman noon nakita. Hindi sapat ang pag-ibig sa totoong mundo, Marco. Ang negosyo natin ay matatag dahil sa atin, ma. Pagputol niya sa sasabihin ng ina, sabay hawak sa kamay nito. Hindi ko kailangan ng pera galing sa pamilya ng ibang babae para lang mapalago ang kumpanya natin. Kaya ko magtrabaho ng mas doble pa basta't alam ko pag uwi ko ang babaeng nagpapasya sa akin na naghihintay sa akin. Sana naman po, kahit ngayon lang, kaligayahan ko naman ang isipin ninyo. Di na sumagot si Madam Helen, ngunit iniwas niyang kanyang tingin. Isang senyales na tinatamaan siya sa mga sinabi ng kanyang anak. Alam ni Marco na hindi pa itong huling pag-uusap nila, pero sapat ang nasabi niya para iparamdam na hindi niya bibitawan ang babaeng mahal niya. Samantala, sa Aurora, di makatulog si Belinda. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan habang nakatingin sa kisame. Kinakabahan siya para sa sitwasyon ni Marco sa Maynila. Maya-maya, nagpa siyang lumabas muna at umupo sa kanilang beranda para lumanghap ng sariwang hangin. Pero nagulat siya na makita na naroon din ang kanyang ama, nakaupo habang nakatingin sa mga bituin. O anak, bakit gising ka pa? Umupo siya sa tabi nito at bumuntong hininga. Di po ako makatulog, tay. May iniisip lang po. Tungkol ba to kay Marco? May problema ba kayong dalawa? Hindi niya na napigilan ang kanyang nararamdaman. Kinuwento niya sa kanyang ama ang nangyaring video call at ang naging reaksyon ng ina ni Marco nang malaman na isa lamang siyang simpleng guro sa probinsya. Tay, natatakot po ako. Sobrang yaman po pala talaga nila. Ang layo ng mundo namin sa isa't isa. Baka sa huli mapagod din si Marco na ipaglaban ako kasi magkaiba kami ng katayuan. Umiiyak na bahayag niya. Hinawakan ni Mang Elias ang balikat ng anak at tinapikto ng marahan. Iha, makinig ka sa akin. Nung unang pumunta rito si Marco, nakita mo kung paano siya magtiis sa buhay probinsya. Nagbuhat ng saging, napalto sa mga kamay sa pag-iigib at tinarap si Gardo ng walang takot. Ginawa ka niyo yun kasi mahal ka niya. Ang yaman nawawala yan, pero isang lalaki may paninindigan mahirap hanapin yan. Pinunasan ng ama ang luha sa pisngi ni Belinda. Huwag mong pangunahan ng tadhana, anak. Kung lumalaban si Marco roon sa Maynila para sa'yo, dapat lumaban ka rin dito sa probinsya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya. Huwag mong isuko ang pagmamahalan niyo nang dahil lang sa takot. Ang mga payo ng ama muling nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Tamang kanyang tatay, hindi siya pinalaking mahina at takot ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, maagang tumawag si Marco sa kanya. Baka sa boses ng binata ang puyat, ngunit masigla pa rin ito. Good morning, mahal. Kinausap ko na si mama kagabi. Medyo matigas pa rin ang ulo niya, pero pinapangako ko sa'yo, hindi ako papayag na paghiwalay niya tayo. Napangiti siya sa sinabi ng binata. Oo, Marco. Nag-usap din kami ni tatay kagabi. Ang sabi niya, basta lumalaban ka, hindi rin ako bibitaw. Magtiwala tayo sa isa't isa. Nakahinga ng maayos si Marco nang marinig ang sagot ng dalaga. Alam nilang dalawa na mahaba pang laban na kanilang kakaharapin. Ngunit hanggat magkadikit ang kanilang mga puso, handa nilang harapin ang anumang pagsubok. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos sa naging pag-uusap ni Marco at ng kanyang ina.
Sa kabila ng abalang schedule ni Marco sa kumpanya, hindi siya pumapalyang tumawag gabi-gabi kay Belinda upang iparamdam ang kanyang presensya. At sa pagpasok ng buwan ng Marso, dumating ang isang magandang pagkakataon. Opisyal ng bakasyon sa paaralan. Kaya naman, sa tulong at panghihikayat na rin ni naman ng Elias at Aling Garing, nagpa siya si Belinda na muling lumuwas ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya makikituloy sa maliit na apartment ng kanyang pinsan. Diretsahan siyang sinundo ni Marco mula sa terminal ng bus, dinala sa isang napakagandang hotel na malapit sa kanyang opisina, kung saan personal na inaasikaso ng binata lahat ng kanyang pangangailangan. Marco, ang ganda naman dito. Baka masyadong mamahalin dito ha? Nag-aaralang bungad niya habang binababa ang kanyang simpleng maleta sa loob ng silid. Natawa ito ng mahina habang tinutulungan siyang mag-ayos. Sabi ko naman sa'yo huwag mo nang isipin ang bayad. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka at komportable habang nandito ka sa Maynila. Isang buwan tayong hindi nagkita kaya gusto ko ibigay sa iyo ang pinakamagandang bakasyon. Nung huling beses na nasa Maynila siya, halos magtago siya sa isang sulok dahil sa matinding hiya. Ngunit ngayon ramdam niya ang malaking pagbabago. Sa tuwing kasama niya si Marco, palaging nakahawak ang binata sa kanyang kamay. Pinapakilala niya ng may malawak ng ngiti sa mga kaibigan nito at walang bakas sa pagiging suplado kahit na pinapanood sila ng ilang mata ng alta sosyedad. Gusto kong sumama ka sa akin bukas ng gabi, Belinda, malambing na sabi ni Marco habang naghahapunan sila sa isang tahimik na restaurant. May gaganaping anibersaryo ang kumpanya namin. Isang formal okasyon to at gusto ko na ikaw ang maging opisyal kong kasama. Bigla siyang napatigil sa pagnguya. Formal na okasyon? Marco, nandun ba ang mommy mo? Hinawakan nito ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa upang pakalmahin siya. Nandoon si mommy, pero wag kang matakot. Hinarap ko nga si Gardo sa Aurora ng walang takot, diba? Ngayon, ako naman ang tatayo sa tabi mo sa harap ng pamilya ko. Gusto kong makita nila kung gaano ka kahalaga sa akin. Dahil sa tiwala kay Marco, pumayag na siya. Kinabukasan, sorpresang pinadala ni Marco sa kanyang hotel room ang isang tanyag na designer at makeup artist. Inihanda ng binatang isang napakagandang navy blue na gown na hapit sa kanyang katawan, ngunit nanatiling desente at mayumi. Isang disenyo na sadyang pinili ni Marco dahil alam nitong ayaw niya na masyadong marangyang kasuotan. Nang sumapit ang gabi ng okasyon, pumasok sila ng binata sa malawak at tanyag na ballroom kung saan nagtitipon ng mga malalaking negosyante sa lungsod. Suot ni Marco ang kanyang formal na tuxedo, habang si Belinda naman mukhang isang tunay na prinsesa. Ang kanyang natural na kagandahan lalong lumitaw dahil sa simpleng ayos ng kanyang buhok at ang kanyang tapat ng ngiti. Habang naglalakad sila sa gitna, maraming napapalingon at bumulong. Ngunit di binitawan ni Marco ang kanyang bewang. Naglakad lang sila ng diretsyo patungo sa VIP table kung saan nakaupo si Madam Helen. Good evening, ma. Formal na bati ni Marco. Gusto ko po sanang ipakilala sa inyo ng personal ang aking kasintahan, si Belinda Diaz. Tumayo si Madam Helen at muli siya nitong tinitigan. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang maliit na bag. Ngunit bago pa man siya madaig ng kaba, naramdaman niya ang marahang pisil ni Marco sa kanyang likod. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ng diretso ang ina ng kasintahan at sumalubong ang may magalang at kalmadong tinig. Magandang gabi po, Madam Helen. Karangalan ko po ang makaharap kayo ng personal ngayong gabi. Bahagyang nagulat si Madam Helen sa pinakitang hinhin at tapang ni Belinda. Walang bakas ng pagiging palaban o kawalan ng modo. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, dahan-dahang lumamyos ang mukha ng matanda at bahagyang tumango. Maupo kayo, Marco, Belinda. Magsisimula na ang programa. Nang maupo sila, lihim nang umiti si Marco sa dalaga. Alam niya na hindi pa tuluyang sumusuko ang kanyang ina, ngunit ang hakbang na ito ay isang malaking tagumpay. Matapos ang matagumpay na gabi sa anibersaryo ng kumpanya, tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Belinda.
Kahit na hindi pa bumubuka ang mga bibig ni Madam Helen para sa kanya, ang tanggapin sila sa iisang mesa ng walang gulo ay isang napakalaking hakbang. Ngunit para kay Marco, hindi pa natatapos ang mga sorpresa para sa kanyang kasintahan bago to bumalik sa Aurora. Kinabukasan bago magdilim, sinundo siyang muli ng binata. Saan ba tayo pupunta, Marco? Medyo traffic na. Tanong niya habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Sa lugar kung saan nagbago ang takbo ng buhay ko? Nakangiting sagot ni Marco habang seryosong nagmamaneho sa kabaan ng kalsada. Nang pumarada ang kotse, nalaman agad niya kung nasan sila sa Baywalk. Dito sila unang nag-usap ng seryoso noong gabi matapos ang kasal ni Natasha at Richard. Dito rin sa lugar na ito ay pinahiram ni Marco ang kanyang mamahaling coat para hindi siya lamigin. Maya-maya, naglalakad-lakad lang silang dalawa habang magkahawak ang kamay, ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Maraming taong namamasyal, may mga nagtitinda ng lobo at may mga pamilyang nagtatawanan. Napakasimple ng paligid ngunit para sa kanilang dalawa, ito ang pinaka-romantikong lugar sa Pilipinas. Naalala mo ba nung una tayong mapadpad dito? Basag ni Marco sa katahimikan habang nakasandal sila sa railings na nakaharap sa dagat. Napakasungit mo sa akin noon. Akala mo yata ilolokohin kita. Natawa siya, tinampas ng bahagya ang braso ng binata. Sino ba namang di masusungitan sa'yo? Bigla ka na lang sumulpot at ang suplado mo pang magsalita noon. Kala ko talaga isa ka sa mga mayayamang lalaking walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero napatunayan ko naman na mabuti akong tao, di ba? Biro ni Marco pero agad ding naging seryoso ang mukha. Maya-maya inabot nito ang kanyang kamay at tinagka ng likod noon. Sa pagkakataong to may kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na pulang kahon. Pagbukas niya, tumambad ang isang simpleng gintong singsing na may maliit at kumikinang nahiya sa gitna. Hindi ito ang tipikal na dambuhalang singsing ng mga mayayaman, kundi isang disente at napakagandang singsing na bagay sa pagkatao ni Belinda. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Marco, ano to? Huwag kang kabahan. Hindi pa to proposal ng kasal. Natatawang pagpapakalma ng binata. Ang tawag dito, promise ring, isang matamis na pangako. Sinuot ni Marco ang singsing sa gitnang daliri ni Belinda. Hinawakan niya to ng mariin at tumingin ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. Pinapangako ko sa iyo, Belinda, na kahit magkalayo tayo, walang magbabago sa nararamdaman ko. Pinapangako ko ikaw lang babaeng pakakasalan ko sa tamang panahon. Haharapin ko si Mama. Ayusin ko lahat ng problema natin dito sa lungsod para pagdating ng araw, wala nang hahadlang sa atin. Naiiyak siya sa labis na emosyon. Di niya akalayang isang katulad ni Marco na tila abot langit ang katayuan sa buhay ay magbibigay ng ganito katapat na pangako sa kanya na isang simpleng guro lamang. Pinapangako ko rin sa iyo, Marco, sagot niya habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Na maghihintay ako, magtitiwala ako sa iyo kahit gaano kalayo ang distansya natin. Hindi ako makikinig sa sinasabi ng iba dahil alam kong tapat ang puso mo. Sa ilalim ng dapit hapon ng baybayin, niyakap siya na mahigpit ni Marco. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon. Naging mahirap ang mga sumunod na buwan para kina Marco at Belinda dahil sa distansya. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon. Naging mahirap ang mga sumunod na buwan para kina Marco at Belinda dahil sa distansya. Si Belinda nanatili sa Aurora para sa pagtuturo, samantalang si Marco ay naging lubhang abala sa pagpapalago ng kanilang kumpanya sa Maynila. Subalit hindi nito nakalimutan na tuparin ang kanyang matamis na pangako. Linggo-linggo kung tumawag ang binata at kung may pagkakataon nagbabiyahe siya ng ilang oras patungong probinsya para lang makasama ang kasintahan kahit sa loob ng isang araw. Ang mas nakakatuwa pa dahil sa walang katapusang pagpupursige at pagpapatunay ni Marco sa kanyang ina, unti-unti ring lumambot ang puso ni Madam Helen. Narealize ng matanda na mula na maging kasintahan ni Marco si Belinda, mas naging masipag, inspirado at may kapayapaan ng kanyang anak sa pagpapatakbo ng negosyo.
Nung nakarang Pasko nga nagpadala siya ng isang mamahaling tela at regalo para sa pamilya ni na Belinda bilang hudyat ng kanyang pagtanggap. Isang umaga nagkakagulo ang mga tao sa tapat ng paaralan kung saan siya nagtuturo. Katatapos lang ng klase at nag-aayos siya ng kanyang mga gamit nang marinig ang ingay sa labas. Teacher Belinda, si Sir Marco po nandyan sa labas. May dalang maraming bulaklak, sigaw ng isa sa kanyang mga estudyante. Napakunot noo siya ngunit mabilis na tumibok ang kanyang puso. Walang pasabi si Marco na pupunta to ngayon. Paglabas niya ng pinto ng silid-aralan, nakita niya ang mga kapwa niya guro na nakangiti at nakatingin sa kanya. Pagdating niya sa malawak na field ng paaralan, naroon ang binata. Marco, anong ginagawa mo rito? Kala ko ba may board meeting ka ngayon sa Maynila? Gulat na tanong ko habang lumalapit. Ngumiti ng napakatamis si Marco at iniabot sa kanyang isang punpon ng mga sariwang pulang rosas. Tapos na lahat ng trabaho ko sa Maynila, Belinda. Tsaka may mas mahalaga akong kailangan gawin dito sa Aurora ngayon. Sa likod ni Marco, biglang lumabas mula sa gilid ng paaralan si Mang Elias, Aling Karing at maging ang mga pinsan at kaibigan niya sa baryo. Lahat sila may hawak na maliliit na karatula na may nakasulat na, "Will you marry me?" Napatakip siya ng bibig habang kanyang mga matay nagsimula ng mangilid ang luha sa labis na gulat at tuwa. Maya-maya, dahan-dahang lumuhod si Marco sa kanyang harapan. Kinuha nito mula sa kanyang bulsang isang panibagong kahon at pagkabukas nito, tumamba na isang napakagandang diamond ring na kumikinang. "Belinda," panimula ni Marco, "dito sa Aurora ko natutunan kung anong ibig sabihin ng totoong buhay. Nung iniwan ko ang Maynila dahil sa kaibigo ang naranasan ko noon, akala ko noon wala ng pag-asang puso ko, pero dinala ko ng tadhana sa'yo. Ikaw ang nagturo sa aking maging simple, magtiis at magmahal nang walang hinihinging kapalit. Pinangako ko sa'yo noon na ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko, at ngayon, narito ako para tuparin yon." Tumingin si Marco ng diretso sa mga mata ng dalaga. "Belinda Diaz, ang pinakamagandang guro ng buhay ko. Gagawin mo ba akong pinakamaswerteng lalaki sa mundo? Will you marry me?" "Sagutin mo na, anak. Gusto ko nang magkaapo." Masiglang sigaw ni Mang Elias mula sa likod na nagpatawa sa buong baryo. Naluha na siya ng tuluyan. Tumango siya ng paulit-ulit at hinawakan ang mukha ng binata. "Oo, Marco. 3 beses na oo. Papakasal ako sa'yo." Sinuot ng binata ang singsing sa daliri niya bago to tumayo at niyakap siya ng napakahigpit. Nagpalakpakan at naghihiyawan lahat ng mga tao, guro at estudyante sa buong paaralan. Maging si Mang Elias at Aling Karing, emosyonal din sa tuwa habang nakikita na masaya ang kanilang anak. Special Chapter. 2 gabi bagong nakatakdang engrandeng kasal ni na Marco at Belinda sa Maynila, muling dinalong na matinding kaba ang dalaga. Kasalukuyan siyang nakatirapan samantala sa isang maragyang suite ng hotel na inihanda ni Marco para sa kanyang pamilya. Habang sinusukat ang belo sa harap ng salamin, nakarinig siya ng marahang katok sa pinto. Nang buksan niya ito, laking gulat niya na mapagtanto kung sino yon. "Madam Helen?" Nauutal na bati niya. "Tuloy po kayo, pasensya na po. Medyo magulong sila dahil sa mga inaayos na gamit para sa kasal." Bahagyang tumango ang matanda at pumasok. Lumingon siya sa paligid bago tinuon ang kanyang mga mata kay Belinda. "Huwag kang mag-alala, iha. Pumunta ako rito nang hindi alam ni Marco. Gusto ko lang kitang makausap ng tayong dalawa lang." Inabutan niya ito ng maiinom at magalang na pinaupo sa sofa. Naupo din siya sa tapat nitong upuan upang magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan. Handa sa kung anumang sasabihin ni Madam Helen. Napabuntong hininga ang matanda bago tumingin ng diretso sa kanya. "Alam ko, nung una tayo magkausap sa video call at maging nung magkita tayo sa anibersaryo ng kumpanya, naramdaman mo ang malamig kong pagtanggap sa'yo, iha," panimula nito. "Sa kultura at pamilya namin, napakahalaga ng katayuan sa buhay. Nilaan ko ang buong buhay ko para itaguyod ang negosyo ng mga tiyan pagkatapos pumanaw ng asawa ko. At ang tayong proteksyon na alam ko para sa anak ko ay tiyaking magpapakasalan nila ang mga taong may kakayahang magpatuloy ng yaman namin." Yumuko siya ng bahagya sa kanyang narinig.
Naiintindihan ko po, madam. Alam ko po, marami kayong pangarap para kay Marco at malayo po ang katayuan ko sa mundo ninyo. Ganon nga ang akala ko nung una, pagpapatuloy ni Madam Helen. Pero nagkamali ako. Isang taon kong pinanood ang anak ko. Nakita ko kung paano siya magbago mula nang makilala ka niya. Dati kasi si Marco parang isang robot. Sunod-sunod ang tagumpay sa negosyo pero kapag kausap ko siya, wala ang kanyang diwa. Alam kong nasaktan siya ng gusto noon. Pero nang dumating ka, nakita ko siyang tumatawang muli ng totoo. Nakita ko siyang magsikap hindi para patunayan sa akin na magaling siyang negosyante, kundi para patunayan na kaya niyang maging isang mabuting lalaki para sa iyo at sa pamilya mo sa probinsya. Maya-maya tumayo si Madam Helen at lumapit sa kanya. May kinuha to mula sa kanyang mamahaling bag, isang lumang kahon. Pagkabukas nito, tumambad isang napakagandang jade bracelet na may dekorasyong ginto. Isang tradisyonal na pamanang alahas ng mga pamilyang Insyek. Ito ay pag-aari ng lola ni Marco na ipinasa sa akin nung araw ng kasal ko. Anang matanda habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay niya at sinuot ang pulsera sa kanyang bisig. Binibigay ko ito sa iyo, hindi dahil sa napilitan ako, kundi dahil napatunayan mo sa akin na ang yaman ng isang tao ay di nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa ganda ng asal at kapayapaan na kaya mong ibigay sa pamilya namin. Madam Helen, maraming salamat po. Pinapangako ko po sa inyo na aalagaan ko si Marco ng buong buhay ko. Hindi ko po siya iiwan. Bahagyang ngumiti si Madam Helen at hinaplos ang pisngi niya. Isang haplos ng isang tunay na ina. Alam ko, Belinda, at huwag mo kong tawaging madam. Pagkatapos ng kasal, mama nang itatawag mo sa akin. Niyakap niya ng marahan ng ginang. Nararamdaman ng tuluyang paggiba ng huling pader na humahadlang sa kanilang pag-ibig. Ngayon, handang-handa na siyang maglakad patungo sa altar, bitbit ang buong basbas ng pamilya Chen. Wedding Day. Dumating ang araw na pinakahintay ng lahat. Sa loob ng silid ng simbahan, nakatayo si Marco sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isang napakakisig na itim na tuxedo na gawa ng isang sikat na designer. Maya-maya bumukas ang pinto, pumasok ang kanyang ina. Kasunod si Mang Elias na nakasuot din ng kanyang formal na barong Tagalog. Oh Marco, dahan-dahan sa paglalakad baka mapunit niyang mamahaling pantalon mo. Pabirong saway ni Mang Elias habang tinatapik ang balikat ng kanyang magiging manugang. Natawa siya at yumakap sa kanyang biyanan. Kinakabahan lang po tay, pero mas matindi po ang excitement ko. Tumingin si Madam Helen sa kanyang anak at inayos ang bow tie nito. Masaya ako para sa iyo, Marco. Alagaan mo si Belinda ha? Napakabuting bata. Opo, ma. Salamat po sa pagtanggap sa kanya. Tumunog na ang malaking kampana ng simbahan, hudyat na magsisimula ng seremonya. Napuno ang mga upuan ng mga kamag-anak ni Belinda mula sa Aurora, mga kasamahan niyang guro at mga malalaking kasosyo sa negosyo ng pamilya Chen mula sa Maynila. Tumayo na si Marco sa unahan ng altar, katabi ang kanyang mga abay. Nandahan-dahan bumukas sa malaking pinto ng simbahan. Tumugtog ang isang malambing na tugtog ng biolin. Lahat ng tao napalingon sa may pintuan. Doon, nakatayo si Belinda, suot na isang napakagandang puting gown. Simple ang disenyo nito, walang masyadong marangyang burloloy, ngunit tumitaw ang kanyang natural na kagandahan. Lalo na nang sumilay ang kanyang tapat ng ngiti habang nakatingin ng diretsyo kay Marco. Nakahawak siya sa magkabilang braso ng kanyang magulang habang dahan-dahang naglalakad sa gitna. Nang makarating sila sa unahan, kinuha ni Mang Elias ang kamay niya at pinatong to sa kamay ng binata. Marco, ang anak ko ha? Sinasabi ko sa'yo huwag mo siyang paiiyakin. Seryoso, ngunit may halong emosyon na bili ng ama. Pinapangako ko po, tay, hindi ko po siya pababayaan. Maya-maya, humarap ang dalawa sa altar. Sa buong seremonya, hindi binitawan ni Marco ang kamay ni Belinda. Tila pinaparamdam na narito na siya sa wakas at wala ng distansyang maglalayo sa kanila. Nang sumapit ang oras para sa kanilang mga panata, unang humarap si Marco sa kanya. Belinda, nung unang beses kitang makita, matapos sa isang malaking kabiguan sa buhay ko, akala ko wala ng kwentang mundo. Pero dinala mo ko sa Aurora.
Tinuruan mo kong maging simple, magtiis at mabuhay para sa mga bagay na totoong mahalaga. Pinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Ako magiging sandalan mo kapag napapagod ka at ang magiging kakampi mo sa lahat ng unos ng buhay. Mahal na mahal kita. Tumango lang siya kasabay ng malawak na pagngiti. Marco, isang simpleng guro lang ako sa probinsya na walang magbibigay ng yaman sa iyo. Pero binibigay ko sa iyo ng buong puso nang walang alinlangan. Salamat dahil hindi mo ako bitawan kahit magkaiba ang mundo natin. Pinapangako kong aalagaan kita. Susuportahan kita sa lahat ng pangarap mo at magiging katuwang mo sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Mahal na mahal kita, aking Chinito. Iniligdagdag ko sa iyo bilang mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong may bahay, pahayag ng pari. Dahan-dahan itinaas ni Marco ang belo ni Belinda. Tinitigan niya ito ng may labis na pagmamahal bago marahang dinikit ang kanyang mga labi sa labi ng asawa. Isang hagkan na nagtatampok sa kanilang matamis na tagumpay at bagong simula bilang Mr. at Mrs. Chen. Nagpalakpakan lahat ng tao sa loob ng simbahan. Sabay silang humarap mag-asawa sa mga bisita, magkahawak kamay, handang harapin ang susunod na yugto ng kanilang buhay na puno ng pagmamahalan, kapayapaan at walang katapusang kaligayahan. Aral ng kwento. Ang tunay na relasyon, hindi lang sinusubok sa panahon ng saya, kundi mas lalo na kapag may mga taong umahadlang sa inyong pagmamahalan. Ang paninindigan ng isang lalaki at ang pagtitiwala ng isang babae ang pinakamalakas na kalasag laban sa anumang unos ng buhay.